Mabilis bang malobat ang battery mo? Kung yan ang problema mo, para sa ito. Magandang hapon sa inyo mga kabiker. It's me again, ang iyong kabiker, Chris Custom Cycle. At muli, purihin ng Panginoon dahil makakapagbahagi tayo ng tutorial. Itong tutorial na to, simpleng-simple lang ito. Kasi marami ng mga riders, o especially yung mga kabikers ko, na umaalma sa ganitong problema. No? So ano ba yung problemang ito? Yung madaling pagkalobat ng battery nila. So itong video ito yung pinaka main problem. Bakit nalolobat yung motor natin? Ang isang motor may mga components yan, no? So itong components na to ay siya yung main problem ng pagkalobat ng ating mga battery. So ano tong mga ito? So isang stator at isang rectifier. So itong dalawang component na to ay siyang pinaka main source ng ating charging system. So itong stator, isa sa mga component na siya yung nagsusupply ng AC volts papuntang battery, including rectifier. Yan. So itong dalawang component na to, charging system. Biker, pag sira na ba yung dalawang yan, hindi na ba magcha-charge yung battery natin? Tama ka biker. Yes, dahil ito yung mga source na nag-handle para kargahan yung battery natin. So maglagay tayo ng battery dito. So paano masusupplyan tong battery? From stator, pinaandar na natin yung motor, mag-create na yan ng current, alternating current, at sasapuin na itong rectifier niyang isusupply sa battery. So itong stator magsusupply muna ng current papuntang rectifier. So ano naman trabaho ng rectifier? Ang rectifier naman mga kabiker, siya naman yung nagko-control ng current from AC to DC. So i-convert niya to. At hindi lang yan, ang trabaho pa ng rectifier, hindi lang niya kino-convert yung AC to DC, siya rin yung nagre-regulate ng current. Ibig sabihin, siya yung nag-aayos para tamang-tama lang yung susupply niya sa battery. Kasi pag sira itong dalawang ito, wala nang magsusupply sa battery natin. It means hindi na mag-charge yung battery natin kasi wala na yung mga nagsusupply at nagpo-control. Stator, it supplies current, and then rectifier, it converts current and regulate para i-supply sa battery. So, ito yung pinaka-main problem natin mga kabiker. Kung bakit nalolobat yung mga battery natin, dahilan yan, ang stator, sa sobrang tagal na, minsan, pag talagang sira na, susunog na yung mga coil, hindi na magandang magbigay ng supply. I-check natin yan kung paano mag-check. Check nyo lang dito yung charging wire, yung kulay puti. Ayan. Yan ang kinik nyo. Idikit nyo sa metal part o sa engine nyo. Kung malakas pa yung pitik, nagkakarga pa yan. At malalaman nyo din pag nagkakarga yung stator natin, hindi bumabagsak yung volts niya. No? Yung iba kasi 10 volts, syempre kulang yon. Hindi niya kayang paandarin yung starter natin pag 10 volts. Kailangan 12 volts, rigid pa. Sa 13 volts, pwede yun. Kaya mahalaga meron tayong voltmeter para ma-check natin tamang-tama ba yung voltahe na nasa battery natin. And then, hindi lang yung i-check natin kung hindi natin ma-check sa ganon, i-check natin ng tester. I-check natin kung meron pang continuity yung mga coil natin through this wire. Itong mga wire na to. Ma-check natin yan para malaman natin na walang putol or may open wire. No? Ayun yung mga checkin natin, continuity, yun yung nasunog na coil niya na pwedeng pagmulan ng kawalan ng supply. Kasi dito magmumula yung supply na i-manage naman rectifier. Ang rectifier naman ang siyang nagko-convert ng AC to DC at nire-regulate niya, inaayos niya para i-supply sa battery. E paano naman yung 1 year pa lang yung battery namin nalolobat na? Kapag ganun mga kabiker, ang i-check nyo na, premise mo yung battery nyo. Kasi may mga newbie pa lang at beginners na hindi pa nalalaman kung bakit dapat ipa-charge yung battery. Pinapa-charge po to yung battery. Kung meron kayong charger, i-charge nyo. Halimbawa, 10 volts yung battery yung pina-charge nyo, umabot siya ng 1 hour o 2 hour, at ganun pa rin 10 volts. So, sira na yung battery nun. No, hindi na nagkakarga. Ibig sabihin, hindi nyo na tinatanggap yung supply. No, hanggang doon na lang. Ano nyo sa battery nyo, mainit siya. Yun yung nagiging problema. At isa pa din natin, yung terminal. Baka hindi maayos yung pagkakakabit ng terminal dito mismo sa terminal ng battery. Maluwag. So, hindi makakapagkarga na mabuti yan. Kasi nga maluwag yung mga terminals niya, yung mga tornilyo niya. And then, yung mga corrosion niya.
May mga corrosion kasi ang battery, yung kulay puti, na akala mo snow. So, lilinisin natin yun para walang sagabal sa supply na maaring tanggapin niya. So, katulad nga doon sa bagong battery, no? Stator at rectifier talaga yung checkin natin. Kung hindi na maayos tong mga component na to, hindi talaga makakargaan yung battery natin kahit bago pa yan. Hindi ibig sabihin kahit bago is tatagal na. Eh kung yung charging system mo hindi naman gumagana, bali wala. So itong dalawang component na to, mahalaga ito. Kasi ito yung mga main source ng charging system natin. Kabiker, anong solusyon? Hindi lang ang solusyon dyan mga kabiker. Replace na natin. Hindi na maayos mag-function. No? I-replace na natin. Palitan na natin. Kung sa rectifier, problema, ito lang ang papalitan nyo. Kung sa stator, yun lang ang papalitan nyo. Ganun lang. Kaya hindi nag-charge ng tuloy-tuloy yung battery natin dahil yan sa mga faulty function ng mga component natin. Like these components, stator and rectifier. Kaya nga may mga video tayo na pinaganan natin yung starter, no? Dahil yan sa lumang stator. Kasi nga, bumili kami ng bagong battery. Bagong-bago na yun. Gumana siya, isang araw lang, kinabukasan lobat na siya. Bagong-bagong battery yun. So, nagpalit kami ngayon ng stator. Ayun, gumana. Sa simpleng video natin, nasolusyonan natin yung problema. Kailangan lang malaman nyo at i-check yung main source ng charging system natin para mag-charge yung battery natin. Wala nang iba na nag-charge ng battery natin, kundi itong stator at rectifier. Kaya ang main problem ng pagkalobat ng battery natin, stator at rectifier. So yun lang mga kabiker. I hope na meron kayong natutunan sa ating simpleng video. Shoutout na tayo. First shoutout natin, shoutout kay Doria Divina Rolling. Yan. Shoutout din kay J. Ronel Guillermo. Shoutout din kay J. Jaujan. Shoutout din kay Mekalikot Motors PH. Shoutout din kay Rolly Hanuyan. And then yung panghuli, shoutout kay Bernie Wahe. So yun lang mga kabiker, kung bago lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads natin na video. Hindi lang ito ang ating mga tutorial, marami po tayong tutorial about motorcycle. Search nyo naman po, Chris Custom Cycle.